Sa panahon ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng mas murang pick-up, pero nga dahil sa tumataas ang presyo ng gasolina ay medyo mahirap na rin makakita ng murang klaseng sasakyan na magagamit mo kahit saan gaya ng pick-up truck. Kaya naman sa video na ito ay babahagi pa rin natin ang pinakamura o affordable na pick-up truck na mabibili mo sa panahon ngayon na kahit papano'y malakas, fuel efficient sa mura nitong presyo. Yan ang iisa-isay natin kasama ng kabuang presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po mag-click sa subscribe button pati na ang notification bell para naman update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Maganda talagang gumamit ng pick-up truck lalo na kung pangbakbakan. Pwede mong magamit sa kahit saan, sa negosyo, sa adventure, sa pamamasyal, o yung mga biglaang maikakarga kang malalaking gamit na hindi kasya sa mga standard type na sasakyan o yung mga close van. Well, ang pick-up truck ang isa sa mga paboritong bilhin ng marami dahil sa katangian nito na parang jack of all trades na klase ng sasakyan. Kaya naman kung feel mo na bumili ng isang bagong pick-up ngayong taon, baka makatulong sa iyo ang video nito dahil tatalakayin natin ngayon ang pinakamurang pick-up truck na mabibili mo sa Pilipinas ngayon, ang Photon Thunder. Marami sa atin ang hindi kilalang modelong ito. Isang simpleng pick-up truck na kayang magbigay ng napakaraming gamit sa araw-araw. Dala ang mga katangiang ito na siguradong iyong magugustuhan. Itong Photon Thunder kasi ay mayroong LED daytime running lights at naka-LED na rin ang taillights. Meron itong fog lamps, malaking photon front grille na nagbibigay ng magandang aura o malakas na presence sa modelong ito. Nilagyan na rin ito ng sport bar sa ilang variant para built-in na rin kung bibili ka nito at hindi ka na mahihirapang pang maghanap sa aftermarket. Mayroon na rin itong spray on bed liner na proteksyon lalo na kung sakaling may kakarga kang mabibigat na gamit o bagay dito sa likod. May cargo tie downs sa truck bed nito para suporta sa mga kargamento. At ang cargo bed nito ay may sukat na humigit kumulang sa 1,520mm ang haba at may lapad na 1,580mm at may taas naman na 440mm. Kaya kahit mga motorsiklo, malalaking generator o mga machine, kahit na mga appliances ay pwede mong ikarga sa likod nito. At speaking naman sa karga, kaya nitong Photon Thunder bumuhat ng mahigit sa 1 toneladang bigat o 1,000 kg na bigat. Kaya naman napaka-useful nito lalo na kung mga pangkargahan ang hanap mo. Pagdating sa mga suspensions, matibay rin kahit papano ang quality nitong Photon Thunder. Capable siya sa mga off-road condition o sa mga light trail adventure dahil gumagamit ito ng double wishbone na may coil spring at independent suspensions. Habang ang rear suspensions naman nito ay mayroong lip spring at rigid axle kasama ang matitibay na shock absorbers nito. Pagdating sa loob, mayroong mga modernong features din itong Photon Thunder. Nilagyan ng 10.25-inch touchscreen na infotainment system na may Bluetooth connectivity features. May auxiliary input o USB at may multifunctional steering wheel din. May 6-inch digital instrument cluster na naka-LCD type at may power windows, keyless entry, cruise control at leather seat cover sa high variants nito. Kung titingnan mo ang exterior na disenyo nitong Photon Thunder, para itong Ford Raptor na may malaking grille emblem at medyo pareho rin sa Ford ang mga shape ng ilaw nito. Well, pagdating sa safety features, ang Photon Thunder ay nilagyan rin ng maraming safety and security sense para kahit papano'y ligtas ang mga pasahero nito sa anumang biyahe, kondisyon ng kalsada o sa masamang panahon. Meron itong hanggang sa 6 na airbags sa loob para protektahan ang ulo ng mga pasahero. Nilagyan rin ito ng anti-lock braking system na hindi lang para makapagpreno ng maayos ay para na rin maiwasan ang pagkaskid ng mga gulong sa mga biglaang pagpreno. Meron itong electronic brake force distribution o EBD at mayroon na rin electronic stability control system o ESP. Bukod pa dyan, sinamahan rin ito ng traction control system. Ang sistemang ito ay magagamit mo lalo na sa mga off-road condition o yung mga malulubak na daan. Pinapanatili kasi nito ang traksyon o kapit ng mga gulong lalo na sa madudulas na klase ng daanan. Nilagyan rin ito ng hill hold control system. Isang safety features na magagamit mo naman kapag mga matatarik ang daanan o paakyat itong sasakyan. Habang sa mga pababang kalsada naman
ay gumagamit naman ito ng hill descent control system para maiwasan ang pagbulusok ng sasakyan lalo na sa mga pababang kalsada at upang suportahan na rin ang mga preno para nang sa ganon hindi biglaan ang pagbaba sa matatarik na kondisyon ng daanan. Sinamahan rin ito ng reverse sensor para hindi ka naman makabangga habang nagpapaatras. Nilagyan rin ito ng child safety locks na proteksyon ng mga bata sa loob. Well, kung pag-uusapan naman natin ang makina nitong Photon Thunder mga kaibigan, gumagamit ito ng Yukon 4F20 diesel engine na may high pressure common rail direct injection system. Kaya matipid, malakas na klase ang pick-up nito sa ahonan o sa mga kargahan dahil sa solid engine capability na may kasama pang Borg-Warner turbocharger system na ginawa pa sa US at ginagamit rin ng ilang mga brand gaya ng Volvo. Ang Photon Thunder ay may kabuang 1,968 cubic centimeter na engine displacement at kaya nitong gumawa ng hanggang sa 161 horsepower at 390 Nm ng torque. Water cooling ito at naka Euro 4 emission compliant na. Ang maganda rito, kahit mga distilled water lang ang ilagay mo sa radiator ay okay na rin kung wala kang mabilhang coolant sa daan. Ang Thunder ay may top speed na humigit kumulang sa 170 km/h at ang fuel consumption rate nito ay umaabot ng 10 km per liter pag sa city driving habang umaabot naman ng hanggang sa 15 km per liter pag sa highway. Well, malaking plus ito lalo na sa patuloy na pagtaas na presyo ng gasolina ngayon na hindi ka basta o madalas magagas at mas malayo-layo pa ang mararating ng full tank nito. Well, ilan sa mga dapat tandaan at dapat isaalang-alang din kung bibili ka nito ay ang mga common issue nitong Photon Thunder. Una, medyo matigas ang suspensions nito lalo na kapag may karga sa likod. Dahil gumagamit ito ng lip spring rear suspension para sa heavy cargo ay talagang magkakaroon ng kaunting malfunction ang mga suspensions nito. Sa mga review, sinabi na medyo choppy o matagtag sa mga uneven roads lalo na sa mabagal na takbo. Normal ito sa maraming pickup trucks pero mas ramdam kaysa sa ibang brand tulad ng Navara o Ranger. Ang interior naman ay makikitaan mo ng mga cheap plastic feel sa dashboard panels. Dahil nga sa mura nitong halaga ay medyo tinipid rin ang ilang mga materyales nito. Mas simple ang finish kumpara sa Japanese pickups. Ang infotainment system naman ay minsan naglalag o naghahang daw. Hindi ito sirang issue ng Photon Thunder dahil normal na ito. Pero mas mababa ang interior quality kaysa sa mga mahal na pick-up. Meron pa ngang ilang mga feedback na medyo nagkakaproblema raw katagalan ang ECU nito. Pero ang tamang dapat gawin ay i-check lagi at alagaan sa maintenance para mas humaba pa ang lifespan ng pick-up na to. Sa kabuuan, wala ka pa rin naman masasabi sa modelong ito dahil sa mura nitong presyo, okay na rin naman kesa sa mga nagtataasang presyo ng pick-up ngayon. Ang Photon Thunder ay makikipagsabayan na pagdating sa performance, technology, efficiency na may presyo mula 990,000 pesos hanggang 1.4 million pesos para sa pinaka top end variant nito. Well, kung pag-uusapan naman natin kung saan nga ba gawa ang modelong ito, mula ito sa Chinese brand pero kadalasang ina-assemble na lang ito dito sa Pilipinas sa Clark, Pampanga. Ang lakas ng makina ang siyang pangunahing ikinukonsidera ng mga taong naghahanap ng isang pickup truck na gagamitin sa kahit saang trail o anumang kondisyon ng kalsada. Kaya naman ng Photon Car Company ay binibigyang pansin ang kanilang sariling pambato na pickup truck na tinatawag na Photon Thunder. Ang pickup truck na ito ay inilabas sa kauna-unahang versyon noong 2015. Sa panahong karamihan sa mga pick-up truck ay madalas ginagamit lamang sa business o kaya namang service o panghakutan ng ilan nating mga kababayan. Ngayon sa bagong henerasyon ng modelong ito ay may makabago ring revelasyon. Idinisenyo kasi ito hindi lamang para gamitin sa personal na lakad, kundi pati sa kahit saan man. Gaya ng pamamasyal, adventure at pang business na rin para sa bagong modelo na inilabas lamang noong nakaraang taon, ang Photon Thunder 2023 model. Ito
Ito ay may 6 na klase ng variant din na pagpipilian at pare-parehong may kalidad at maaasahan. Mula sa halagang nagsisimula sa 1,080,000 pesos hanggang sa pinakamataas nito na 1,385,000 pesos lamang para sa kanilang top variant. At pagdating sa panlabas na disenyo ay wala ka rin namang masasabi sa modelong ito. Ang Photon Thunder kasi ay may mabait na pormahan sa pangharap, medyo simple at rugged. Ang overall looks na style nito ay nakakabilib na rin mula sa architecture design ng brand, ngunit naglalaman ng ilang mga specs and features na nakatutulong sa pang-araw-araw na pagsakay. Gamit ang ilang mahalagang safety and security features, particular ang mga parking sensor, park assist, gamit na makatutulong lalo na sa mga alanganing lugar na pagpapaandar sa mga parkingan. Sinamahan din ito ng Hill Start Assist and Downhill Assist Control para naman sa mga paahon o pababang kalsada. Higit pa riyan, nilagyan rin itong Photon Thunder ng matitibay na braking system at suporta sa brake gaya ng ABS o anti-lock braking system. Kasama ang mga brake assist, ang electronic brake distributor na tumutulong sa maayos na paggamit ng brake procedure sa mga biglaang pagpipreno. Ang mill nitong Photon Thunder ay pinapagana ng 2.0 diesel engine, inline 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft at naka-CRDI na fuel supply system. Meron itong sapat na dami ng fuel tank capacity na 75 liters, kaya malayo-layong biyahe rin ang mararating mo gamit ang modelong ito, na may average fuel consumption na 12 to 14 km per liter. Meron itong manual na transmission na may 6-speed variable gear shifting na kaya mag-produce ng maximum output na 160 horsepower sa kada 4,000 RPM at 390 Nm ng torque naman sa kada 1,800 revolution per minute. Ang average top speed nitong modelo ay umaabot ng 165 km/h. Mabilis-bilis na rin naman at hindi na rin magpapahuli. Malakas din ang kabig nito lalo na sa mga paakyat. Ginamitan din ito ng matitibay na klase ng suspension. Gamit ang sariling kalidad ng brand, ay nagkaroon ng isang maasahang chassis frame, isang double wishbone sa front at lip spring suspension naman para sa rear nito. Ang mga brake ay kabilang sa mga inaasahan ng mga pasahero, lalo na sa mga emergency na pagpipreno. Ginamitan ito ng mga makakapit na brake gaya ng ventilated disc type sa front habang drum brake naman sa rear, na may kasama ang anti-lock braking system. Isang sistema nag-a-unlock sa maigpit na kapit ng brake kapag bigla mo itong nagamit sa hindi inaasahang pagkakataon. Kasama rin dito ang nabanggitan natin kanina na electronic brake distributor na siyang tumutulong na ibalanse ang lakas ng braking system depende sa klase ng kalsadang dadaanan nito, lalo na sa mga bababatong kondisyon o di naman kaya sa kung gaano kabigat ang karga o ang bilis ng takbo nitong sasakyan. Sinamahan din ito ng brake assist na kasama naman sa pagpapalakas ng braking system. May mga sukat ang gulong nito na 265 by 60R18 at pwedeng-pwede sa off-road use. Itong Photon Thunder ay hindi lamang kabibiliban sa panlabas na katangian, maging sa interior nito, dahil naglalaman ito ng ilang features na makatutulong sa bawat pagsakay, tulad ng pagiging komportable at convenient nito. Meron itong mga upuan na naka-leather seat na ang cover, foldable at di-adjustable pa. May mga cup and bottle holder na rin ito, mga console pocket at iba pang lagayan ng mga maliliit na bagay. Kasama ang malamig na aircon system na may auto climate control. Makakaramdam ng komportableng pagsakay hindi lamang ang driver nito kundi maging ang mga pasahero nito. With rear AC ventilator, heater para sa mas kumpletong temperature ng aircon system nito. At nakakilis entry na rin at power window. Kaya okay na okay ang pagiging convenient nito. Meron din itong pinagsama-samang entertainment at connectivity na libangan sa malalayong biyahe, gaya ng 10.25-inch size display at touch screen pa na infotainment system with Bluetooth connectivity. USB and auxiliary input ay makikita mo rin dito. Medyo malilibang ka lalo na kung ikaw ang driver nito. Bukod pa dyan, meron din itong FM and AM radio at mga speaker na rin sa harap at likurang bahagi nito. Para ang audio sounds nito ay kasama sa magiging maganda rito. At sa driver's side naman, ang karamihan sa control o switch ng mga sistemang ito ay makikita mo sa manubela.
Isang multifunctional steering wheel na tinatawag kung saan narito na lahat ng kailangan mong switch para paganahin ang anumang sistema gaya ng aircon, mga sounds, connectivity, headlight at marami pang iba. Para nang sa ganun, ang focus ng mata ng driver ay nasa kalsada lang at hindi mawawala sa pagmamaniobra. Ang manubela nito ay ginamitan din ng power steering at track and pinion na kahit malulubak ay hindi pa rin magwiwigil ang manubela nito kung sakaling malulubak ang gulong. Adjustable din ang steering column na may adjust mo depende sa posisyon kung saan ka mas komportable. Medyo hindi ka rin mangangamba sa mga biyahe mo lalo na sa masamang kondisyon ng panahon. Dahil ang mga safety features na meron ito kagaya ng speed sensing door lock ay talaga mapagkakatiwalaan mo dito. Automatic na nag-a-unlock kasi ang pintuan kapag tumakbo na ang sasakyan sa napakabilis na takbo nito. Kaya dahil dito ay hindi na rin mabubuksan ng mga pasahero lalo na ng mga bata nating kasama habang tumatakbo ng mabilis. Sinamahan din ito ng rear cross traffic alert na para naman sa mga pagpapaatras. Meron din itong hill start and downhill assist control system. Gaya ng sinabi natin, ito ay mas mapapakinabangan mo lalo na sa mga paahon na kalsada o kaya naman ay pababa. Mas bagay itong gamitin lalo na kung mag-out of town kayo at pupunta sa matataas na lugar gaya ng Baguio o Tagaytay. Meron din itong engine check warning para naman mamonitor natin kung kailangan na bang madala sa pinakamalapit na service center o kaya naman kung may mga sistemang sira sa loob ng makina o mga disconnected wire ay manonotify tayo o mapapaalahanan nitong sasakyan. Sinamahan din itong Photon Thunder ng isang vehicle stability control system na sistema sa safe features para naman ma-maintain ang stability nitong sasakyan lalo na kung magkakaroon ng mga biglaang pakurbada o kaya naman maidadaan mo sa madudulas at mababato sa mabilis nitong takbo. Itong Photon Thunder 2023 ay nilagyan na rin ng traction control system na magagamit naman natin sa mga mababato, matutubig, malulubak na kalsada at mas maa-appreciate mo ito sa mga off-road na gamitan. At ang hindi rin nawala sa modelong ito ay ang pagkakaroon ng child safety lock at day and night rear view mirror na pang-suporta naman lalo na kung may mga bata tayong kasama. Samantalang nagagawa naman ng day and night rear view mirror ay upang hindi tayo masilaw sa mga headlight ng mga kasunod natin na sasakyan lalo na kung naka-high beam sila. Isa pa, nilagyan din ito ng napakaraming airbag sa driver at passenger side at sa curtain airbag naman na kung saan para naman sa mga pasahero na nasa likuran ay poprotektahan ang lahat ng mga ulo lalo na kung magkakaroon ng kolisyon o banggaan ay makakaligtas pa rin tayo kahit papano. Kabilang pa sa mga safety features din na hindi nawala sa modelong ito ang pagkakaroon ng mga seatbelt sa kada upuan. May seatbelt warning para malaman kung sino ang hindi mga naka-seatbelt lalo na kung nagpapatakbo ng mabilis. Meron itong front and side impact beams, crash sensor at mga parking sensor. Bukod pa dyan, kasama rin sa modelong ito ang mga security features na mag-iingat naman sa sasakyan upang hindi magalaw o manakaw ng mga taong magtatangka dito. Kaya na lamang ng pagkakaroon ito ng central locking, engine immobilizer system, power door lock, anti-theft device at anti-theft alarm system na kung saan kahit gamitan pa ng mga electrical procedure o anumang traditional procedure na pagkarnap ay hindi rin uubra sa mga makabagong sistemang ito dahil yan sa mas pinatatag na safety features ng brand na inilagay sa bagong modelong ito. Meron itong fuel tank capacity na 75 liters. Para sa kabuang dimensyon, ito ay sumusukat ng taas na 1,870 mm. Ang kabuang lapad nito ay nasa 1,940 mm. Ang haba naman nito ay nasa 5,340 mm. May ground clearance size na 220 mm. May seating capacity ito na 5 seats at may wheelbase size na 3,110 mm. Ang kabuang bigat nito ay tumitimbang ng 2,605 kg. Malaki rin ang rear cabin space nito kung saan pwede mong paglagyan ng malalaking appliances o bagay o kaya naman motor na mapagkakasya mo dito. Dahil dyan ay talagang makakasulit at mapapakinabangan mo ito sa mga panghakutan lalo na kung malalaki o mabibigat na bagay ang iyong hahakutin.
Meron itong 6 na variant na inilabas sa Philippine market. Unang-una ang pinakamababang variant nito na tinatawag na Photon Thunder 2.0 4x2 EL manual transmission. Ito ay nagkakahalaga ng 1,080,000 pesos. Ang pangalawa dito ay ang Photon Thunder 2.0 4x2 EL automatic transmission na nagkakahalaga naman ng 1,150,000 pesos. Ang pangatlo nito ay tinatawag na Photon Thunder 2.0 4x2 manual transmission na nagkakahalaga naman ng 1,180,000 pesos. May pangapat din na variant nito na tinatawag naman na Photon Thunder 2.0 4x4 manual transmission na nagkakahalaga naman ng 1,298,000 pesos. At ang panglima nito ay ang Photon Thunder 2.0 4x2 automatic transmission na nagkakahalaga ng 1,300,000 pesos. At ang pinaka-top variant nito na tinatawag naman na Photon Thunder 2.0 4x2 automatic transmission sports na nagkakahalaga naman ng 1,385,000 pesos dito sa bansa. Ang modelong ito ay ang pinaka-best option lalo na kung naghahanap ka ng isang pickup truck na may affordable package. Isa sa magagamit mong pang off-road at panghakutan, itong Photon Thunder ay may kalidad din na aasahan. So hanggang dito na lamang po siguro ang ating video, pero bago po tayo magtapos ay nais ko po muna magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta at tumatangkilik at nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys.